Magandang araw sa ating mga manonood. Ako nga pala si Tricia May Ukakbay ng Visit 2D at ngayong araw ay aking isasalaysay ang alamat ng Bulacan na nanggaling sa malawak kong imahinasyon. Handa na ba kayo? Kung gayon, ay halina't simulan na natin itong basahin. Noong unang panahon, may isang mayuming diwata na nagngangalang Bulak. Siya ay may busilak na puso at walang atubili siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Bulak, saan ka na naman nanggaling? Saad ng kanyang ina. Namasyal lamang ako, ina. Maikling tugon niya. Bagaman hindi talaga ito ang kanyang tunay na ina, ay iyon na ang turing niya dito kahit ni isang beses ay hindi niya maramdaman na anak ang turing nito sa kanya. Batid kong ikaw ay nagsisinungaling. Tinulungan mo na naman ba ang mga tagalupa? Pag-uusisa nito. Hindi ko matiis, ina. Bumibigat ang aking loob sa tuwing ako'y nakakakita ng taong nahihirapan. Tila nararamdaman ko rin ang kanilang nararamdaman. Pagpapaliwanag niya. Hindi ba't ibinilin ko na sa'yo na hindi ka maaaring lumapit o miski tumulong sa mga tagalupa? Hanggang kailan mo ba ako susuwayin? Tumaas na ang boses nito. Senyalis na nagbabadya na ang puot nito sa kanya. Patawad, ina. Asahan mong hindi na iyon mauulit. Sambit niya na pawang kasinungalingan lamang. Sa susunod na matuklasan ko lumalapit kang muli sa kanila ay kasusuklaman kita. Iyo bang naiintindihan? Tumango na lamang siya dahil hindi niya gugustuhin na humaba pa ang pagtatalo nila ng kanyang ina. Hindi niya lubos maisip kung bakit labis ang pagkamuhi nito sa mga tagalupa. Gayong nakikinita niya na mabuti naman ang mga ito. Bata pa lamang siya ay iyon na ang mahigpit na habilin sa kanya. Iwasan ang mga tao at higit sa lahat ay huwag silang tulungan. Subalit taliwas iyon sa kanyang gawi. Sa kabila ng banta ng kanyang ina ay hindi pa rin natinag si Bulak. Araw-araw siyang namamasyal sa iba't ibang baryo upang tulungan ang mga nangangailangan. At dahil dito ay naging usap-usapan siya ng mga tagalupa. Hanggang sa ang usap-usapan ay umabot sa kanyang ina. Kaya naman, sa kanyang pag-uwi ay agad siya nitong sinalubong. Sinasabi ko na nga ba't ikaw ay susuway pa rin? Ang hindi mo pagsunod sa aking habilin ay maghahatid sa iyo sa kaparusahan. Iyan ay iyong tandaan. Ramdam niya ang bigat sa bawat katagang sinambit nito bago siya nito tinalikuran. Hindi niya na ipinagtanggol ang kanyang sarili sa kadahilan ng nababatid niyang nararapat ang kanyang mabubuting gawi. Isang araw ay may isang mandirigmang napadpad sa lugar na pinamumugaran ng mga diwata. Galing ito sa pakikipagsagupaan, ngunit sa kasamaang palad ay natalo ito. Nanghina itong napasadlak sa isang mayabong na puno. Iniinda ang kanyang mga natamong sugat. Sa kabilang banda, masayang namamasyal si Bulak na makita niya ang isang makisig na lalaki na batid niyang nangihina. Walang atubili niya itong nilipitan at pinagaling ang mga sugat nito, kaya naman lubusan ang pasasalamat nito sa kanya. Maraming salamat, magandang binibini. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo sa akin. Tila tumigil ang oras nang magtama ang kanilang paningin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ni Bulak ang pinakahihintay niya, ang pag-ibig. Ilang sandali pa'y iniwas na niya ang kanyang paningin. Batid niyang hindi nararapat ang umibig sa isang mortal, kaya't pipigilan niya ang kanyang nararamdaman. Walang anuman, Ginoo. Pagpaumanhin mo at kailangan ko nang umalis. Tatalikuran na sana niya ito, ngunit muli siya nitong tinawag. Sandali, binibini. Maaari ko bang malaman ang iyong ngalan? Ako si Bulak. Pagpapakilala niya. Napakaganda pangalan para sa isang magandang binibini. Salamat. Ikaw, ano ang iyong ngalan? Ako si Maximo. Ikinagagalak kitang makilala, binibini. Matapos ng tagpong iyon ay nasundan pa iyon mga sundan, hanggang sa ang dalawang puso'y tuluyan ng nag-ibigan. Tunay nga na kung mas lalo mong pinipigilan ng isang bagay ay mas lalo itong lumalala. Tulad na lamang ng pag-ibig ni Bulak para kay Maximo. Bulak, maaari ba na muli tayong magkita sa paborito nating tagpuan? Bukas sa pagsikat ng araw, may nais akong sabihin sa'yo. Agad namang pumayag si Bulak. Asahan mong ako'y magtutungo doon, Maximo. Kinabukasan nga ay nagtungo si Bulak sa tagpuan na kanilang pinag-usapan, ngunit walang dumating na Maximo. Umipas pa ang mga araw na binalik-balikan ni Bulak ang kanilang paboritong tagpuan. Subalit hindi na talaga muling nagpakita pa ang lalaking kanyang iniibig. Hanggang sa dumating ang araw na kanyang pinakahihintay, sa wakas ay muli niyang nakita si Maximo. Ngunit gaya ng kanilang unang pagtatagpo, ay puno rin ng galos ang katawan nito. Ang kaibahan nga lamang ay mas malala ang mga natamo nito at tila anumang oras ay papanawan na ito ng ulirat. Kaya naman walang atubili siyang lumapit upang ito'y tulungan. Maximo, huwag kang bibitaw. Ikaw ay aking ililigtas, mahal ko. Sinubukan niyang pagalingin ang sugat nito. Gayunpaman, tila nawala ang kanyang mahika. Pagkat hindi naghihilom ang sugat ng kanyang minamahal. Paulit-ulit niya itong sinubukan, ngunit sa huli, siya ay bigo. Mahal din kita, patawad at paalam.
Tuluyan na nitong ipinikit ang mga mata. Maximo, hindi ka maaaring mawala sa akin. Pilit niya itong ginising subalit hindi na ito muling nagdilat ng mga mata. Sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin nawala ng pag-asa si Bulak. Sinubukan niyang lapitan ang kanyang ina, ngunit ipinagtabuyan lamang siya nito. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip pa na magtungo sa pinakamatandang diwata na may itim na mahika. Ito na lamang ang huli niyang pagkakataon upang maligtas ang kanyang minamahal. Ako'y nagsusumamo sa iyo. Buhayin mo ang mahal ko at ibibigay ko anuman ang kapalit nito. Ikaw ba'y nakasisiguro na ibibigay mo anuman ang kapalit? Pag-uusisa nito. Tila hindi pinaniniwalaan ng kanyang mga sinambit. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Ano man ay aking gagawin para sa aking minamahal. Paniniguro niya. Bueno, ang kapalit ng buhay ay siyang buhay rin. Maaari mong kitilin ang iyong sariling buhay o di kaya'y kumitil ng isang mortal. Sa oras na iyon ay inaasahan na niya ang ganoong kondisyon at buong loob niya nang napagdesisyonan ang bagay na iyon. Ibibigay ko ang sarili kong buhay, ang kanyang desisyon. Ako'y napahanga mo binibini. Ikaw lamang ang kaisa-isang walang isip na pumili ng kondisyon na iyan. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ang pangungutya nito sa kanya. Ngunit ako'y may kondisyon na kung maaari sana'y iyong mapagbigyan. Nais kong magkaroon ako ng simbolo sa aming paboritong tagpuan. Simbolo na ako'y naroon pa rin datapwat wala na ang aking buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naantig ang puso ng itim na diwata. Kaya naman, pinagbigyan niya ang kahilingan ni Bulak. Kinabukasan, nang imulat ni Maximo ang kanyang mga mata ay natagpuan niya ang sarili na nakasandal sa isang mayabong na puno. Tiningala niya ang punong iyon at napansin niyang kakaiba ang mga bunga nito. Tumayo siya upang pumitas ng isa sa mga bunga nito. Hinaplos niya iyon at naramdaman niya ang lambot niyon. Matagal niya iyong pinagmasdan at sa hindi malamang dahilan ay kumirot ang kanyang puso. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ang naramdaman niya at ibinulsa ang malambot na bagay na iyon upang ipagmalaki sa mga kasamahan. Ilang araw lang ang nagdaan at napansin na ng mga naninirahan sa baryong iyon ang punong may malambot na bunga. Ano kaya ang bagay na iyan? Usisa ng isa sa mga taga-baryo. Hindi ko mawari, basta na lamang iyong sumulpot dyan, ani ng isang ale. Iyan ay si Bulak, sambit ng isang matanda na nakatawag pansin sa mga naroon. Kapansin-pansin nga na tila nahahawig ang malambot nitong bunga sa malambot at busilak na puso ng diwatang si Bulak. Kaya't iyon ay kanilang pinaniwalaan at tinawag na nga nila iyong puno ng Bulak. Ang punong iyon ay nakatawag ng atensyon ng maraming mamamayan, galing sa iba't ibang lugar. Kaya sa tuwing sila ay napapadpad doon, ay Bulak ang tawag nila sa lugar na iyon. At dahil na rin sa dami ng natulungang mga tao ni Bulak, ay napagpasyahan nilang ipangalan na iyon sa kanilang lugar bilang pag-alala sa mabuting diwata. Hanggang sa ang Bulak ay naging Bulacan at ito nga'y naging isa ng lalawigan.